Tatlo lang ang nag-aaral sa mga anak ni Mary Ann, kabilang na si Junior. Wala raw kasing birth certificate ang iba niyang mga anak. Nandito tayo ngayon sa Baseco compound. Kukumustahin natin si Mary Ann. 44 years old lang si Mary Ann, pero 15 na ang anak niya. Gandang hapon po. Ay, ang liliit pa pala ng mga anak ko silang lahat, ate. Tawagin mo pa yung dalawa. Tawagin mo nga. Ako si Maki. Ate, si Diyos pa ako. Ate Mary Ann? Magkakasunod ba sila? Sunod? Opo, isang taon lang itong agwat. Meron pa po nasa labas po yung dalawa. Bilangin ko, siyam sila ngayon nandito. Opo, Kompleto opo. ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paano sila dumami ng ganito? Ano po, buntisin po ako, ma'am. Bag sa taon-taon po. Pagka mag-isang taon po, buntis na naman ako. So kahit na ganun sila kadami, natatandaan mo lahat pangalan nila. Kasi ako po inaalag, hindi ko po sila pinamigay. Inalagaan ko po sila hanggang sa paglalaki. Bakit hindi na sila nakapasal? Kasi po hindi po namin kaya. Kasi nga po dahil sa birth niya, wala po silang mga birth. Sa lahat po ng anak ko, siya lang po ang mayroon. Bakit hirap sa birth certificate? Yung mga nagpaanak po sa akin, ma'am, wala pong yung mga kumadrona, hindi po registrado. Kaya po, wala po Kaya hindi sila na-register. Opo. Dahil napakiusapan ng paaralan na ipasok ni Mary Ann ang tatlo niyang anak. Yun nga lang, hindi sila mailagay sa tamang baitang dahil sa kawalan ng requirements. Si Junior na 8 taong gulang, imbes na nasa grade 3, nasa kinder pa lamang. Kaklase niya ang nakatatandang kapatid na si Mary Jane, 12 taong gulang na dapat ay nasa grade 7 na. At ang 11 taong gulang na si Ella na dapat ay nasa grade 6 na. Sabi daw po ng teacher ko, di sana daw po kung di daw po kami umalis, grade 6 na dapat daw po ako. Kasi po, ang lilit po nila tapos ako malaki. Minsan nga po nilalait ako ng kaibigan ko eh. Yung iba ko nga rin pong kaibigan, grade 6 na hindi pa po marunong magbasa. Sa kabila ng kanyang murang edad, nauunawaan na ni Ella ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Minsan wala kami bigas, mahirap po kami. Wala pong trabaho si Papa, saka kung ako lang meron trabaho. Dahil sa laki ng kanilang pamilya, nakararanas din daw sila ng pangungutya. Pag nilalait po kami, maraming nagkakapatid. Inuusgan po ako, ba't ganyan? Nagpaparami ka ng anak, hindi mo naman kayang pakain. Marami po nagsasabi niyan. Masakit din po sa akin kasi tama naman po sila. Akin nga yan sa lagating basura, San, pero nga muna yung sako mo. Buhay po. Saan tayo ba ang tubig tayo? Pwede rin po humingi sa dagat. Pero dahil walang pambili ng tubig si Mary Ann, sumalok na lang siya ng tubig alat sa dagat. Kapansin-pansin ang marumi at mga palutang-lutang na basura sa dagat. Dito ang tubig, pag wala ka pong pambayad dito, wala rin po. Kailangan ka may pambayad sa tubig. Sa paglipas ng oras, unti-unti nang nauubos ang mga pangunahing pangangailangan sa bahay ni na Mary Ann. So sa isang araw, ilang beses kayo kakain? Minsan po, dalawa lang. Dalawa. Opo. Tapos ano yung makakain dun sa dalawang beses na yun? Ano po, pananghalian po namin, minsan po toyo. Pag wala po kami ulam. Nakaalala ka ba na hindi nakakakain ng tama yung mga bata? Kahit sino pong magulang talaga mag-aalala. Ano ko po na, minsan po sa gabi, iniyak ko na lang po kung bakit hindi na sila nakakakain. Wala naman po kasi akong magawa, ma'am. Bawat araw, may natatanggap na 250 pesos si Mary Ann mula sa 17 taong gulang niyang anak na nagtatrabaho sa Divisoria bilang tindero. Pinagkakasya niya ito para sa ibang gastusin ng pamilya. Ang unang kailangang bilhin, tubig na panligo at panghugas ng mga pinggan.